isang bagay na yon ay maaari nating sabihin, maswerte na tayo. Maswerte na tayo. Dahil ang Diyos ang piniling bigyan ng pananampalataya ay ang ating bansa. O ang mga Pilipino. And then, from then, 500 taon na ang nakakaraan, maaaring 500 o kulang pa ng ilang taon, mga 9 na taon, bago tayo magkaroon ng 500 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng ating pananampalataya sa Pilipinas. Ngayon, bakit tayo binigyan ng ganong pananampalataya? Mayroong hangarin ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ganyong pananampalataya upang, upang magamit natin para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ibang tao. Kaya yan po ang sinasabing evangelization. Ngayon, yung pong new evangelization ay, ang ibig sabihin po ay yung mga taong nagkaroon na ng pananampalataya pero nakakalimot sa Diyos. Merong halimbawa yung naging born again, o yung mga tumampo sa pare, hindi na nasimba, o dahil sa material things, masyado silang nagkaroon na ng kagindahawahan sa buhay, o yung mga bagay na pinaghirapan nilang they enjoy it now, ay nakakalimutan ng Diyos. Iyaan ang katungkulan ngayon ng mga Katoliko na hindi pa nakakalimot sa pananampalataya o matibay ang pananampalataya upang ang mga taong nakalimot ay ibabalik natin. Noong panahon ni Bishop Ubiar, ay ang ginagamit niya ay yung question and answer. Yung Baltimore ba yun? Catechesis, yung sino ang Diyos, ilan ang Diyos, yung mga ganon. Na ibig sabihin ay, nung panahon ni Bishop Ubiar, ay kanyang itinatanim ang pananampalataya sa mga, lalo higit sa mga bata. Meron din siyang mga katekista o siya ang nagagay ng mga matatanda. Na ginagawa niyang mga katekista, yung mga tagapagdasal, oradores, yung mga katekista, oradores. Kanya, noong panahon niya, ang sistema ng evangelization ay yung pagtuturo ng pananampalataya sa mga tao, lalo higit sa mga bata. Kanya, doon sa mga tagalipa, alam natin na malaki ang naitulong ni Bishop Ubiar para mapalago ang pananampalataya ng tao sa lugar. At hindi po ako nagsabi kung hindi yung mga pari na katulong niya at kakilala niya at kapanahon niya na nagsasabing malaki ang utang na loob ng tagalipa. Ang mga tagalipa ay ganito sila ngayon as far as religion is concerned dahil sa ginawa ni Bishop Ubiar. Ngayon, yung mga katulad namin, missionary catechists, at kayo sumama pa sa amin, naging kayo makaugyar. Dapat ay iyon ang ating katungkulan. Ipagpapatuloy natin yung ginawa ni Bishop Ubiar. Pero, ngayon, mas lalo at higit na mahirap dahil hindi lang natin tinuturuan yung wala pang alam kung hindi dapat akitin natin yung mga may alam na nakalimot sa pananampalataya. Kaya po ba natin yan? Kaya po?
kakayanin. At para kayanin, kinakailangan na sabi ni Bishop Obiar ay may panalangin. May panalangin. Kaya po semi-katekista, adoradores, yung mga nagdadasal ng mga katekista, ay para, dahil alam niya na tayo, hindi natin kaya. We cannot convert people. Dahil ang sabi nga ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. You cannot do anything without me. Ang sabi pa ng Diyos, salvation is from me. Kanya ang sabi ng Diyos ay, go and preach the good news. Hindi niya sabing, go and convert. Kasi hindi natin kaya yun. The only thing we have to do is go and preach. Kaya kailangan nating magdasal dahil nang kung tayo ay nag-preach, hindi natin kaya mag-convert ng tao. We have to pray because it is Jesus Himself, ang Diyos mismo, si Jesu Cristo mismo, ang mag-convert. Katulad ng example, halimbawa ako, nung ako'y bata pa, ako ay, yun, panahon ni Bishop Obiar, kami ay nakikinig na, kami natin ng mga katisismo, sa Balintawak, yun ay baryo, alam ninyo, meron doong catechetical center din. Every Sunday kami nandoon. Ngayon, at kami tinuturuan din. Yung aming katekista, isang linggo'y may nasambit na isang salita na para bang yun ang doon nag-umpisa na pagtibayin ko ang aking pananampalataya. Ganyan din tayo. Huwag natin sabihin na wala namang nangyayari. Kami halimbawa, yung kami mga madre, kami nagtuturo ng katisismo, ay hindi namin pwede sabihin, yun namang mga batang yung pagkaiingay, parang hindi nakikinig. Parang gayon. No, that is not true. Dahil nang mayroong kang isang salita na mabubuhay sa kanya sarili. Because that is grace. No? Conversion is grace. Ikaw lamang ang nag-preach, pero ang nagpo-convert ay Diyos. Katulad ng nangyari sa akin. At marahil, ganyan din ang nangyari sa inyo. Ano po ba ang basihan ng inyong pananampalataya? Mag-isip nga po tayo. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ko. Baka naman ako'y experience ko lang, baka hindi inyo. Saan nagsimula ang inyong pananampalataya? At kung, kasi you have to experience it. Dapat na-experience natin ang Diyos in our life. Because we cannot tell, hindi natin pwede sabihin sa iba na ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay, kung hindi natin siya mismong na-experience. Dito sa inyong buhay sa Milano, halimbawa, anong isang pangyayari na alam ninyong na-experience ninyo, naranasan ninyo ang pagmamahal ng Diyos? Sino pong pwedeng mag-share? Para tingnan natin kung kasi we are talking of faith, dapat ay ang ating experience ang ating titingnan. Otherwise, our faith is useless. Pag sinabi natin pananampalataya, dapat ay naranasan natin ang ating relasyon sa Diyos. Sino pong pwedeng mag-share? Apo.